sa umagang ito, sa buhay at kalakasan muli ibigay mo sa amin at kami ngayon narito sa iyong templo, Panginoon, upang makinig, mag-aral, Panginoon, at magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Ikaw ang may taas, Panginoon, buksan mo po ang aming puso, ang aming isip, ang sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay gawin mong epektibo sa aming mga puso, Panginoon, dawa, Panginoon, ay siya ang magpaunawa sa amin ng mga bagay na dapat namin maunawaan mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Ikaw ang itaas mo paralan. Sumagang ito, ikaw lamang at wala ng iba. Salamat po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Rapakan natin ang Diyos. Sa Diyos ang parangal at pagpuri. Salamat sa Panginoon. Amen. Yan. Salamat sa Diyos. Yan. Kung meron tayong mga Bible, makipokus tayo sa aklat ng Roma chapter 3. Yan, kasi nung nakaraan, nasa 2 tayo eh. Ngayon, nasa 3 na tayo. Yan, ito yung karugtong nung 2. Yan, sabi dun sa tumula, sa 29 to 20. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago sa puso, kalooban ayon sa Espiritu, at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. So, ibig sabihin, kasi yung mga Hudyo, yung mga Israelita, pero ang sabi rito sa espiritual, ang tunay na Hudyo yung mga Israelita kasi, ibig sabihin mga anak ng Diyos na tinatawag. Pero sa espiritual, sabi rito, ang tunay na mga anak ng Diyos o ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago. So, ibig sabihin, nabago sa puso, kalooban, ayon sa Espiritu at ayon sa kautosang nasusulat at hindi ayon sa kautosang nasusulat. So, ibig sabihin, ang tunay ng mga anak ng Diyos, yung nabago sa puso, kalooban, ayon sa Espiritu, sa banal na Espiritu. Yan yung tinatawag na nabautismuhan sa banal na Espiritu. Kinilala si Kristo sa buhay niya yung paghahari bilang Panginoon at Diyos ng kanyang buhay. At totoo talaga na tinanggap niya sa buhay niya si Kristo. Ang taong iyon, at sabi ron, ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Kaya napakapalad natin kapag tayo talaga ay tunay na kumilala sa Diyos. At ito yung karugtong niya sa Roma 3. Kung gayon, paano nakakaalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mensahe ng Diyos. Sila yung nakakuha ng kautosan eh. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila, ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi naging tapat ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa inyong mga salita at manaig ka kung hahatulan ka na, ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo ay pinaparusahan niya? Ganyan ang pangatuwiran ng tao. Hindi. Kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala siya tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit ka nga hindi nga natin sabihin gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Ganyan daw ang tinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y paparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Yan, purihin ng Diyos sa kanyang salita. Yun. Yung Roma 2, yun yung karugtong niya. Yan, natandaan natin. Kaya dito na tayo sa Roma chapter 3, verse 9. Yan. Walang sino mang matuwid. Roma chapter 3, verse 9 to 31. Yan. Babasahin lang natin to habang naghihintay tayo sa iba. Yan. Sabi rito, walang sino mang matuwid. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga hindi? Sabi rito, hindi. Yan. Sabi rito, ano ngayon? Kasi kanina, yung mga Hudyo kasi sila yung nakakuha ng mensahe ng Diyos eh. At sila kasi yung tinatawag na mga anak ng Diyos. Yan. Yan, sabi rito sa Roma 3, ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti
kaysa mga Hintil. So, ibig sabihin, tayo bang mga Hudyo ay mas mapalad o mas mainam kumpara sa mga Hintil sa mga ibang bansa? Hindi. Kasi sabi kanina, nabasa natin sa Roma 2, sa huli, di ba? Sa Roma 2:29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. So, ibig sabihin, kahit Israelita ka pa, sa bansang Israel ka, ipinanganak, ikaw ay tinatawag ng Hudyo. Yan, sabi rito, hindi porket doon ka, tunay ka na. Yan, kasi sabi rito sa 29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Israelita, nasa Israel ka, pinanganak, ikaw ay Hudyo tinatawag. Kung hindi ka naman totoong nagbago sa puso't kalooban mo, hindi ka talaga Hudyo. Kasi ang Hudyo na tinatawag, yung mga tunay na kumilala kay Kristo sa puso't isip, sa kalooban, talagang nabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Yan, kaya hindi porket doon sila pinanganak, ay talagang mga tunay na sila. Ayun ang sinasabi ng Bible. Kaya ang sabi sa Roma 3:9, ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hintil? Sabi ni Pablo, hindi. Tulad ng aming sinasabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo man o Hintil. Bakit kaya ang lahat ng tao ay makasalanan? Sa tingin nyo, ano yung dahilan? Oh, yun, may minanang tayo, kala Eva at Adela kasalanan. Yun dugo natin, makasalanan. Kaya nga, si Job nga di ba? Wala siyang gilawang masama. Talaga namang mabuti siya kasi kunento pa nga ng Diyos Mayroong isang taong nakatira sa lupain ng Uz na nangangalang Job. Mabuti siyang tao. Bakit si Job? Inaangkin niyang siya ay matuwid sa mata ng Diyos. Pero hindi siya sinagot ng Diyos. Kasi nga meron tayong ginanang kasalanan, kala Eva at Adan. Yung pagiging matuwid natin, hindi yun dahil sa ating mga mabubuting gawa. Kaya nga sabi ng Ephesians, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa buhay natin. Yung katuwiran natin, yung kabutihan nating totoo, ay galing sa habag at awa ng Diyos base sa ating pananampalataya. Kaya yung tunay na Hudyong tinutukoy dito, yun yung mga taong may tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tandaan natin yan. Kasi sabi ng Bible, yung pananampalataya, yun yung magliligtas sa atin. Tandaan natin yan. Ano ngayon? Roma 3:9. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hintil? Sabi dito, hindi. Tulad na nga ng aming sinabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo man o Hintil. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Ngayon, paano tayo maliligtas kung walang matuwid? Kaya sinabi rito walang matuwid kasi wala namang taong hindi nanggaling kala Eva at Adan. Amen? Kasi buti kung hindi ka galing kala Eva at Adan. O kaya kung ikaw yung unang taong ginawa ng Diyos at hindi ka nagkasala, o matuwid ka. Hindi, lahat ng tao galing kala Eva at Adan na makasalanan. Kaya sa kanila nagwalang kasalanan. Kaya sabi rito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa kasi lahat tayo galing kala Eva at Adan na may dugong makasalanan. 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yan, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Ayan, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Ayan, bakit kaya? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa tingin nyo, bakit? Kasi ilang bilyong tao meron sa mundo. Sa tingin nyo ba may nakagawa ng kabutihan? Meron si Job di ba? Sa atin, bakit kaya gano'n? Sa tingin nyo lang, pag walang mabuti sa lahat ng tao, di ba, 10 yung utos. Yung isa lang kasi doon ang hindi mo magawa, sablay ka na sa lahat, parang ginawa mo na yung lahat. Yun. O halimbawa, hindi ka nga nakapatay, kasi wala pa naman nakapatay dito, di ba? Kagaya nung, ayun sa party, kay Ate Isa, di ba, may iing bumaril doon, nakapatay yun. Hindi ka nga nakapatay, pero ikaw naman ay nagsinungaling o kaya namupit. Pareho lang yun. Nakasalanan. Kaya gano'n yun. Yung malaki at maliit, pareho lang kasi sa mata ng Diyos yun. Amen? Kaya napakahalaga niya. Kaya sinasabi nito, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Yun yung totoo. Wala talagang naghahanap sa Diyos. Kasi kung may naghahanap sa Diyos, dapat lahat
mabuti sa paningin niya. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang pandilim lang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Kasi ay balik tayo sa 13, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang pandilim lang, at labi nila ay may kamandag ng ahas. Kasi yung natin, yung kasalanan natin talaga. Yan, hinahalin tulad kasi ahas yung tuso sa lahat eh. Yun na sa Garden of Eden. Yung ahas kasi, bigla ka nila tutuklawin yan, gano'n yan. Kaya sila Eva at Adan, pati sila Eva at Adan, tinukso nila, at yung tao naman doon, namuhay sa sarili ng desisyon. Kaya lumala yung pagkakasala at napunta sa atin. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Yan. Sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi ng mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sino man. At dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Yun yung 10 Commandments. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi ng mga nakakasakop nito upang walang maidahilan ang sino man. At dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Okay. Yung kautusan, ibinigay yan para ma-verify natin yung kasalanan. Hindi ibinigay yung kautusan para tayo ay maligtas. Ibinigay yung kautusan para malaman natin yung paglabag o yung kasalanan. Kaya isa lang doon, ang hindi natin magawa, parang ginawa mo na yung lahat. Kaya ano man yung mga bagay na nagagawa natin, wala tayo maiidahilan sa Diyos at hindi tayo pwedeng sabihin higit tayo sa iba. Kasi ano man yung ginawa ng kapwa mo, ay ginagawa mo rin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin lamang tayo sa kanya, mabuti pa ako. O hindi ako ganito. Pero lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Roma, lahat ay nagkasala at walang sino bang nakalulugod sa paningin ng Diyos. Nandito yun. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ng sino man at dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Hindi kasi natin pwedeng magdahilan sa Diyos. O sabihin makasalanan ka, opo Panginoon, pero hindi naman ako ganito. Hindi naman, kasi pareho lang naman ang pagkakasala, maliit at malaki. Walang tao mapapawalang sala sa Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil ang gawain ng kautusan ay ang maipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Yun yung trabaho ng kautusan, tandaan natin. Ang ipamukha sa atin ang ating mga pagkakasala. Hindi yung pagsunod sa utos, hindi tayo maliligtas doon. Kaya walang taong gagawa ng mabuti para maligtas kasi wala naman nakakagawa ng mabuti. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan ang ibig sabihin. Sa mas mababa, walang sino mang maliligtas sa pagiging mabuti sa sarili niya. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Ang kautusan ay mabuti. Kaya ang trabaho nito ay ipakita sa atin na hindi tayo mabuti. Lahat tayo gumagawa ng salungat sa utos ng Diyos. Ngunit ngayon, nahanap niya kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Yan ang kaligtasan. Yan ang naglilinis sa atin kapag tayo sumasampalataya kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Yan, kaya yun. Hudyo ka man, Israelita ka man, o Pilipino ka man, o ibang mga bansa ka man, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nanalig ka sa Kanya, yan ang magiging kaligtasan natin. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan natin yan. Walang matuwid, wala kahit isa, sabi kanina, kasi lahat ay nagkasala. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo
ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pagsampalataya kay Kristo. Kaya sa 1 John 1:9, ang sino mang nagko-confess ng kanyang kasalanan kay Jesus kasi naniniwala siya ay nililinis ni Jesus ay patatawarin. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid noong unang panahon ng timpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Yan. Kaya ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya dapat hindi tayo nagmamalaki sa pagsunod natin sa kautusan. Kasi kahit anong sunod mo dyan, marumi ka pa rin sa paningin ng Diyos kung hindi ka nananampalataya kay Kristo. Yan yon. Kaya napakahalagang malaman ng lahat ng tao yan. Kasi maraming tao, ang pagkakaalam lang talaga nila para maligtas at maging kalugod-lugod sa Diyos, gumawa ng mabuti. Ang totoo, hindi totoo yun. Ang paggawa ng mabuti ay hindi natin kayang gawin sa buhay natin kahit anong gawa natin. Kaya kailangan natin si Kristo sa ating buhay na tanggapin yung paghahari niya. Magkakaroon kasi tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. At pinadadala niya yung banal na Espiritu para tulungan tayong gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Yan. Kaya nga kuminsan yung ating mga kaaway, napapatawad na natin. Kasi tutuusin sa ating mga sarili, hindi natin kayang gawin yun. Ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinapalambot niya yung ating mga puso para magawa natin tignan, kausapin, papatawarin ang ating mga nakakaaway o mga nakakatampuhan. Ganun kahiwaga ang kapangyarihan ni Kristo. Yan. Hindi kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya ay Diyos din ng mga Hintil sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya katanggapin ang mga Hudyo at ang mga Hintil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pinapawalang say-say ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya ito? Hindi. Sa halip, pinagtitibay pa nga namin ito. Yan. Yun. Kaya sabi dito sa Roma 3, lahat tayo ay nagkasala. At yung mga Hudyo, hindi na pwedeng sabihin, lamang sila sa akin, na bagamat sila talaga tinatawag ng mga anak ng Diyos kasi sila talaga yung mga unang nagpahayag ang Diyos sa kanila. Sa kanila talaga nagmula yung kaligtasan nating mga hindi. Kaya salamat sa kanila, pero Pastor, bakit tayo dapat magpasalamat sa mga Hudyo? Yan. Kasi dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, ng mga Israelita, binigyan tayo ng habag at awa ng Diyos. Kaya thank you sa mga Israelita. Kaya sa ating buhay, ipagpasalamat natin yun sa Diyos na nakakuha tayo ng kaligtasan ng dahil sa Israel. Kaya tayo, pag sa tahanan, pag nananalangin tayo, panalangin natin sila. Kasi base sa ating binasa, lalo na sa Roma 2:29, yan ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Ibig sabihin, sila kasi talaga yung nagsakripisyong sundin yung kautosan. Lahat ginawa nila. Namumuhay sila ng matuwid gamit yung sarili nila. Kaya ngayong Old and New Testament, tandaan niya na ang pinakikitang buhay niya, pamumuhay sa laman at pamumuhay sa Espiritu. Sa Old Testament, pamumuhay sa laman. Kasi ginagawa nila yung mga mabubuti gamit yung sarili nila. Kaya napakahalaga ng instruction ng Diyos noong panahon na yun. Yan. Bawal kumain ng may mga biyak ang kuko, may mga kaliskis, yan, sinusunod nila yun. Tapos yung sukat ng templo, may mga sukat-sukat yan. Yung kasuotan ng pari, yung gagamitin kahoy sa paggawa ng templo, sa paghabi ng mga palamuti, sa mga kurtina, kailangan ganito ang kulay. Pinapakita doon na napakahalaga ng pagsunod natin, instruction sa utos ng Diyos. Yan yun. Kaya napakahalaga nun. Pero sa atin ngayon, pamumuhay Espiritu.
Sa isip pa lang natin nagkakasala na tayo, kaya napakahalagang maliwanag ang ating isip at puso. Bakit? Sa palagay niyo, ang Diyos ay omniscient. Nakikita niya yung laman ng isip at puso natin. Sa puso na kasi tumitingin yung Diyos. Yung nakaupo tayo dyan, alam niya yung iniisip natin. Mamaya, pag uwi natin, alam din na rin ng Diyos yung gagawin natin. Alam na ng Diyos yung binabalak natin. Alam na rin ng Diyos yung mangyayari sa atin. Kaya lang, lagi nagpapaalaala ang Diyos. Kaya meron tayong ulirat. Tandaan yan. Meron tayong ulirat sa ating buhay. Alam natin yung tama at mali. Nakakain sila Eva at Adam ng bungang kahoy. Puno ng bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kung hindi niya nakain ng tao yun, hindi natin alam yung tama at mali. Kaya meron tayong ulirat, alam natin yung mali at tama. Hindi nila nakakain nila Adan at Eva yung bunga ng punong kahoy. Para lang silang bata nun eh. Di ba? Kaya nga, inahalin tulad ng Diyos yung paghahangin niya sa bata eh. Ano ba yung trabaho ng bata? Alagaan lang. Dahil Diyos nagpakaalaga sa kanila eh. Hindi nagtatrabaho yan. Kain lang ng kain yan. Tulog lang tulog yan. Ganun sila Eva at Adan noon. Tutulog, gigising, may gipaglaro lang yun sa mga hayop. Yan, si Adan, kakain lang yan. Makakain niyo ang lahat ng bunga ng puno ng kahoy. Lahat, maliban sa pulo na bibigay kaalaman. Lahat ng mga makita niyang bunga, pwede niyang kainin. Papaya, kakain lang si Adan nun. Mamaya, tulog na. Gigising na naman. Diba? Ayun ang concept niya, parang bata. Tingnan niyo yung mga bata. Lalaro. Diba? Walang naiisip, walang nararamdaman, malinis yung kalooban, diba? Ganun ang bata. Kaya, yung time na yun, ganun yung kaisipan ng tao. Isipin nyo yun, tulog, kain, masaya, lalaro. Yan. Kaya ganun. Pero nung nakakain niya yung puno ng bunong kahoy, bunga ng punong anabibigay ka alam sa mabuti at masama, nalaman nila ang paglabag, kasalanan, kaya nahiya sila. Nakubad pala tayo ah. Nakakahiya, di ba? O, ganun tayo ngayon. Kaya alam natin yun. Alam natin sa sarili natin yung tama at mali. Kaya nasa ating pagpapasya pa rin yan. Kagaya nung, paano nyo naman nasabi, Pastor, na kasi may paniniwala, ang Diyos talaga ang kumukontrol. Tama po, ang Diyos na kumukontrol sa atin, pero ayaw tayo gawing robot ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataong magdesisyon. Yun yung nasa Genesis 4:7 sa tagpo doon kay pakibasa nga Sister Rachel yung Genesis 4:7 sa mabuting balita. Sa ibang salin wala yung ano eh. Sa dyan din sa blue, tignan natin kung ano yung nakalagay dyan, Genesis 4:7. Sa cellphone, try nyo, tsaka sa dyan, sa blue. Genesis 4, chapter 7. Yung magkakasala si Cain. Nabasa ng Diyos yung puso ni Cain. Pakinggan natin yung sinasabi ron. Sige, pakibasa. Brother Alfred. Sige na, ikaw na. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Mag-mic. Walang battery. Sige, laksan mo na lang. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masaya naman ang Masama naman. kasalanan, tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang nakain ka. Nais itong magarian ka, kaya kailangan kapagawa mo. Yan, ayan o. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Ayan yun. Kailangan tayo sa sarili natin ang magdidesisyon para mapaglabanan yan. Kaya napakahalaga nun na dapat alam natin yung panuntunan ng Diyos. Yan. Na dapat nating ginagawa sa ating buhay. At tayo naman na nabubuhay ngayon, alam na natin yun eh. Lagi na natin pinag-aaralan yun eh. Napanood na natin sa TV yung paghahari ni Kristo, yung mga sakripisyo niya. Ano na lang ang kulang sa atin? Yung magdesisyon ng tama sa sarili natin. Kaya yan, kagaya ng paalala ng Diyos kay Cain. Ayaw, kung tutusin, kaya nang pigilan siya ng Diyos. Baguhin lang yung isip at puso niya eh. Kaya lang, ganun talaga ang Diyos eh. Kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magdesisyon sa ating mga sarili. Yun yung isang pagmamahal ng Diyos na hindi natin maunawaan eh. Kasi bilang tao, alam natin yung mali. Sayang, dapat pala, pinapangunahan pa natin
eh. Dapat pala, Lord, ipinago mo na lang yung puso ni Cain eh. Di ba? O kaya ni Eva eh, o kaya ni Adan eh. Marunong pa tayo sa Diyos. Di ba? Kaya yun, kaya napakahiwaga ng paghahari ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. At tayo bilang nilikha niya, wala tayong karapatan sa lumatin yun. Diyos yun eh. Karapatan niya yun. At kahit sunod lang tayo, eh, buti nga, pasalamat pa nga tayo, nilalang niya tayo eh. Di ba? Pwede namang di tayo lalangin ng Diyos eh. Pero isipin mo yun, bakit ka nilalang at bakit ka nagtatanong ng ganun sa Diyos? Isipin mo yun. Para malaman mo talaga yung kapangyarihan ng Diyos na hindi mo kayang maunawaan. Ganun ang makapangyarihan ng Diyos. Gusto niyang malaman natin na makapangyarihan siya at napakarunong niya na hindi natin kayang arukin. Tingnan niyo, hindi natin kayang sagutin yung bagay na yan. Alam mo gagawin natin? Kailangan din manampalataya lang sa Kanya at manalig hanggang huling bahagi ng ating buhay. Amen? Yun yung dapat natin gawin kasi nilikha niya lang tayo eh. Nagpapapansin na lang tayo ngayon sa Diyos para kaluguran niya tayo kasi kung hindi, kawawa tayo pagdating ng panahon. Impyerno ang hantungan natin. Kaya wala tayong dapat gawin kundi magpapansin sa Diyos, gawin ang kalooban niya at hilingin sa Kanya na pagdating ng panahon, makatagal tayo sa hangganan, kagaya ni Pablo, at makaranas tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi anong malay natin kung nakaplano pala yung buhay natin para mapahamak, kagaya ni Judas. Oh, di ba? Ito, may mga pagtatalo dyan. Oh, si Judas, ginamit lang yan. O, sabihin na natin ginamit siya. Eh, kung tayo, ginamit lang din pala ng Panginoon kagaya niya. Oh. Amen? Hindi ba tayo natatakot? Kaya nga sabi ng mga ngaral 12:13-14, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan mo natin ng tao. Ang matakot. Kaya hindi tayo dapat magmalaki. Mapalad ang nagpapakumbaba sapagkat siya itataas. Kaya ang dapat natin gawin, hindi tayo nagpapakumbaba sa paningin ng Diyos upang tayo'y kanyang kaluguran at itaas pagdating ng panahon. Amen? Yan ang mga bagay na dapat nating malaman. Sa buhay natin ngayon, tayo nagpapapansin na lang sa Diyos. Huwag tayo sa tao magpapansin. Sa Diyos. Kasi ang Diyos ang buong. At magagawa niyang gawin ang isang bagay na gusto niya kung nananisin niya. Kasi siya ang manlilikha. Yun yun. Kaya, ang gawin natin, palawagin ang ating isip at ituon kay Kristo ang ating buhay, ang ating paningin sa lahat ng pagkakataon. Mas wala tayong magagawa sa ating kaligtasan, sa kagustuhan ng Diyos. Yan. Kaya, pero salamat sa habagat awa ng Diyos, may mga pangako siya. Sabi niya doon, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. May pangako. Kaya ang gawin natin, manatili tayong tapat hanggang wakas para maligtas tayo. Ano pa? Marami siyang pangako. Lahat tayo, ibig niya ay maligtas. So, ibig sabihin, isa ka doon na hindi plano ng Diyos na mapahamak. Purihin ng Diyos, pasalamatan natin siya. Kasi tayo ngayon na nagbabasa ng Bible, ibig niya na ang lahat ay maligtas. Amen? Pangako niya yun sa iyo na bumabasa. Kaya lang, kung hindi ka nakabasa, kaya nga tayo mapalad, tayo mga nasa church tayo mga tinuturoan magbasa ng Bible Kasi isa ka sa pinangakuan ng Diyos na ibig niya ang lahat ay maligtas. Tayo yung inanyayahan sa kasalan, sa talinhaga ng kasalan. Tayo yun. Isipin nyo yung mga ibang bansa na hindi nagbabasa ng Bible, pinagbabawal. Marami doon na nakapagbasa na rin kasi may mga taong gumagawa ng paraan eh. Gumagawa ang Diyos kasi ng paraan para sa kanila. Ayun yung sinasabi ni Isaias. Sabi ni Isaias, ako na lang ang natitira. Pinatay na nila yung mga propeta. Sabi ng Diyos, hindi, nagtira pa ako. Ilan ba yung tinira noon? Nakalimutan ko eh. 100 ba? Nagtira pa ako ng mga kagaya mo. Ibig sabihin, nagtira siya. Kaya sa ibang bansa na hindi nakakilala sa Diyos, sa mga komunista, bawal yung Bible, bawal yung pangangaral, may mga tao pa rin doon na pinili ang Diyos. Pero isipin niyo yung mga hindi. Lalo na yung namumulo sa lugar na yun, na pasimuno ng pagbabawal na yun. Isipin niyo yun. Oh, hindi siya namuhusga tayo, pero maaaring sila yung hindi na ililigtas ng Panginoon na tinatawag. Sila yung ginawa para mapahamak na lang. Tama po ba? O kagaya ni Paraon, di ba?
yung purpose niya lang para makita yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? O, maigi pa si Nebuchadnezzar, kinalaunan, kumilala sa Diyos. Pero si Paraon, talagang patigas yung puso, inabol pa niya yung mga Israelita sa disyerto para patayin. Amen? Isipin niyo kung tayo yun. Pero salamat, kasi bakit? Kasi church ka, may nagtuturo, nagpapaalala, magbasa ng Bible, makinig sa nangangaral, gawin yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos, imulat yung buhay sa spiritual. Sa lahat ng tao nakakarinig nun, maging dito, sa lahat, sa palibot ng church na ito, yung mga taong inaabot nitong tinig na ito, na naririnig nila kahit mahina, mapaalad sila, kasi isa sila sa inanyayahan ng Diyos. Ang kailangan lang nilang gawin, kagaya ni Cain, yung puso. Dapat mapaglabanan. Kasi yung iba pag narinig, hindi nila alam yung narinig nila yung paanyaya ng Diyos. Kalokohan yan. Praise the Lord, hallelujah na yan, mga nakakahiya yung mga yan. Ganon, iisip ng tao kasi ako dati ganon din eh. Nahihiya nga ako magdala ng Bible eh. Dati, nahihiya ako magsabing mahal ka ni Jesus sa kapwa ko. Kahit pabiro lang, nakukurnihan ako. Pero naintindihan mo, salamat pala, Panginoon, purihin ka. At paanyaya mo pala, hindi lang kasi nila alam yun. Kaya nga si Jesus yung namatay sa cross, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayun yung panalangin niya. Kasi lahat talaga inanyayahan ng Diyos, lalo na yung mga kanya ka nakadinig. Eto, gaya niya, nagsasalita ako ngayon, malakas tong mic, abot yan sa labas. Yung mga taong dumadaan dyan na napapalingon, napapakinig, mapalad sila kasi isa sila sa binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Kung kagaya ni Cain, yan, nais nito kaya kailangan mapaglabanan mo ito, yung puso mo na nagiging matigas, nagiging mabigat sa Diyos, dapat mapaglabanan nila yun. Kaya nga, ang trabaho natin, yung inuutos ni Jesus na humayo kayo at aabutin ng salita niya ang mga tao. Kasi kawawa sila eh, pagdating ng panahon. Kaya tayo mga Christian, ang trabaho na natin sa mundo, magparaya. Magparaya na lang, ayun ang totoo. Hindi yung nabubuhay tayo sa sarili pa natin. Kasi ligtas na tayo, wala tayong problema pagdating ng panahon. Bagamat sa mundong ito, may mga problema tayo, litira lang. Eh pagdating ng araw, lilipas din yung buhay natin eh. Kakalimutan din natin ito eh, iiwan natin eh. Mag-go forward tayo sa buhay spiritual na higit na mahalaga eh. Yun yung tunay natin buhay. Eh kawawa yung mga taong hindi kumilala kay Kristo. Kaya tayo gagawa noon. Kaya yun. Kaya salamat sa Panginoon sa mga salita niya na ating napapakinggan, lalo na dito sa Romans chapter 3. Tandaan natin, ang tunay na mga Hudyo, ang tunay na mga anak ng Diyos, yung mga taong nabago. Yan Roma 2:29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang tao iyon ay pararamalan ng Diyos at hindi ng tao. Amen? Kasi yung mga Hudyo, yung mga tulig tinatawag eh. Mga tulig, sa literally circumcision, kaya pati sa atin, di ba? Papatuloy. Katibayan kasi yun na Hudyo, anak ng Diyos, di ba? Matuloy. Sa literal. Tayo, hindi natin alam yun eh. Di ba? Masaya na papatuloy yun lang tayo eh. Sa mga lalaki, di ba? Pero totoo, hindi natin alam yun. Di ba? Tama? Pero sa kanila yun talaga ibig sabihin yun. Kaya nagpapatuloy sila. Pero tayo walang alam-alam. Pero ngayon, naliliwanagan tayo. Nawanan natin yun. Yun ang ibig sabihin yun. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Ayun, yun ang ibig sabihin. Sa pag-aaral. Pero hindi ko sinasabi yung ibig sabihin talaga niyan sa circumcision sa atin. Sa kanila kasi gano'n. Pag Hudyo ka, kailangan ng pagkatuloy katibayan na anak ka ng Diyos, na Hudyo ka talaga. Yan. Kaya yun, sa Roma 3, yan, tandaan natin, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Dahil tayo galing alay-utanan na may dugong makasalanan. Okay? At kahit anong gawa natin ng mabuti, gamit yung sarili natin, hindi tayo magiging kailanman kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos. Kaya Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mong nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siyang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan
ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid noong unang panahon nagtimpik siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Amen? Yan. May tanong pa rin doon, paano naman, kasi sa ibang paniniwala talaga, sa ibang reliyon, tao lang si Jesus. Pag sinabi mo kasi tao lang si Jesus, hindi makasalanan din si Jesus. Tama po ba? Pag tao lang siya, so ibig sabihin, galing siya sa tao. Oh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin tao lang si Jesus. Si Jesus, nagkatawang tao. Kaya siya hindi tao lang, kasi hindi naman siya galing sa similya ng tao. Tayo, galing tayo sa similya ng tao, nila Eva at Adan, na transfer sa atin, sa magulang natin. Kaya yung dugo natin galing sa kanila na may dugong makasalanan. Pero si Kristo galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya hindi siya galing sa sperm cell ni Jose at ni Mary. Kaya siya ay banal. Kundi galing siya sa pagkakabuntis ng isang birhen. Malinis. Hindi pa nagalaw, ibig sabihin sa mga ano naman tayo, mga mature men. Hindi pa siya nagagalaw ni Joseph, malinis, birhen. Yan. Kaya hindi siya galing sa similya nila pareho, kundi galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At paano naman siya naging tao? Iniluwal siya ni Mary. At katibayan na siya ay tao, na nasasaktan siya, may laman, may buto, napapagod. At sa paano naman masasabing siya ay Diyos, siya may dual nature siya sa paniniwala natin. 100% man and 100% God. Paano naman siya naging, kasi may tanong sa inyo, paano naman siya naging Diyos? Naghimala siya eh. Bumuhay siya ng patay. Ano ba? Pinutusan niya yung alon. Pinutusan niya yung hangin. Di ba? Yung naglalayag sila sa laot. Yung sila Peter, tutulog si Jesus sa likod ng bangka. At bumagyo na natakot sila Peter. Panginoon, okay lang bang mamatay na kami sa inyo? Kasi bakit ganun isip nila? Si Jesus doon nila pinatulog sa likod ng bangka, hindi sa unahan eh. Tama? Kaya dapat sa buhay natin, uuna natin si Jesus, huwag tayo. Sila yung nauuna eh. Sila yung sila yung tsuper ng buhay nila eh. Sila Peter eh. Tama? Sila yung driver ng bangka eh. Kasi Jesus, sige, bahala ka, ulog lang ako. Kaya nyo pala eh. Imagine nyo lang, di ba? Iisip ko yan. Pero hindi yun iniisip ni Jesus, pinapaliwanag ko lang. Dapat sa buhay natin, dapat ang tsuper ng buhay natin, si Jesus. Kaya may kanta niyan. Si Jesus, ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay, biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Kaya walang sabit. Kagaya sa Israelita nung naglakbay sila sa disyerto, may sumabit na mga Ehipsyo. Ang nangyari, pinatay din sila. Sila yung nagreklamo eh. Wala namang karne. Dinala mo kami sa Ehipto para doon at sa ilang para gutumin. Duruti pa sa Egypt, nakakakain kami ng karne. May mga hayop doon eh. Wala namang karne. Yung mga Ehipto yun eh, nagreklamo eh. Kaya yun yung namana natin eh, yung reklamo nila eh. Ang hirap naman ng buhay. Kung kailan ako naglingkod sa Diyos, kung kailan ako naging born again, nagiging na ako, parang sunod-sunod na yung problemang dumarating sa akin. Naghihirap na ako, nawalan ako ng trabaho, nag-aaway-aaway na kami. Ganun niya eh, ganun yung buhay natin eh, punong-puno ng reklamo. Hindi natin nakikita yung goodness ni Lord, ni God, goodness ng Diyos. Hindi na lang natin ipagpasa, Lord, salamat, kahit ganito yung buhay ko, at least secure na ako. Pagdating ng panahon, masaya na ako, kaya okay lang. Iisip ko na lang to, kaysa naman ang saya ng buhay ko, kaya habi ng Bible. Sapagkat anong mapapala ng tao, makamutan niya na naman ang buong daigdig. Kung yung kaluluwa niya naman ay mapapahamak sa impyerno. Amen? Ayun, isipin natin yun. Tandaan natin yan. Ilagay natin si Jesus sa unahan ng bangka. Si Jesus siya sa likod eh. Tutulog eh, di ba? Kaya niyo eh. Sila Peter, sige, magaling sa dagat, sa laot si Peter, baging isda yun eh. Alam niya nga kung may isda eh. Di ba? Yun. Kaya wag. Sa buhay natin, gawin natin nasa una si Jesus. Okay? Kasi bakit? Walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit anong siga mong gumawa ng matuwid, hindi ka magiging matuwid sa mata ng Diyos kagaya ni Job. Inaangkin niya ng katuwiran niya. Ang Diyos hindi sumagot. Nangusap sa barko, napuntahan mo na ba yung imbakan ko ng Yebe kung ikaw ay napakatalino?
Naabot mo na ba yung dulo ng bahaghari? Ang sabi ni Job, ang napakaganda kay Job kaya tinuring siya matuwid ng Diyos, humble siya. Hindi na ako kikibo, hindi na ako magsasalita, tunay ng kahanga-hanga ka, Diyos. Yan. Yun ang yung pananampalataya niya talaga ay binabalik niya sa Diyos. At tinuturing niyang hari ang Diyos sa kanya. Kaya sabi ng Ezekiel, kung naroon si Noah, si Daniel at Job, sila lang ang matitira sapagkat sa matuwid nilang pamumuhay. Bakit? Namuhay sila ng may pananampalataya sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Salamat. Kagaya nila, nawa. Isalig natin ang ating mga buhay sa Diyos. Kasi lahat ay nakasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Walang matuwid. Wala kahit isa. Wala. Bakit? 11, walang naghahanap sa Diyos. Kaya para tayo maging matuwid, ilagay natin si Jesus sa unahan ng bangka na ating sinasakyan upang gawin niya tayo matuwid. Amen? Yan, hanapin natin ang Diyos. Kaya nga tayo nandito para patuloy na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay para magawa natin ito para sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Yan, meron bang tanong? Meron bang tanong? Meron bang matuwid? Sa paano para tayo magiging matuwid? Sa pananampalataya. Ano ang trabaho ng kautusan? Ang ipamukha sa tao ang paglabag, ang pagkasala para malaman ang kasalanan. Tandaan niyo yan, kapag tinanong kayo, paano ka maliligtas? Sa pananampalataya kay Kristo. Huwag niyo sasabihin, gumawa ka ng mabuti. Yun yung sagot ng mga religyoso tao. Yan, tandaan niyo yan. Yan, hindi tayo religyoso tao. Tayo ay mga anak ng Diyos. May personal na relasyon kay Jesus. Amen? Yan, ano pa? Saan tayo nang galing? Kalaibag Adan. Si Jesus ang galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Diyos. Amen? Kapagkat siya ay Diyos, siya ang pasimula. Siya ang gumawa ng lahat. Amen? Okay po ba? Okay. Wala naman tanong, may tanong pa. Sige, Brother Rodol. Ano po yung Biblia pinapadala ng isa buhay? Yun ang problema doon. Faith without action is dead, sabi ng Bible. Maraming tao nagbabasa ng Biblia gamit yung sarili nila. Kaya sabi ng Bible, ingat tayo sa mga huwad na puro. Kasi mga ano lang yan, para makipag-debate. Pag-debate. Yun yung pag sarili mong karunungan, ginagamit mo yung pagbabasa ng Bible, ibang espiritu na espiritu ng pride. Kaya ang ginagawa ng mga tao na yun, ginagawa na nila lang paligsahan yung Word of God. Kaya ang punto na nila para sila ang maitaas. Pero kapag ang salita ng Diyos, nauunawaan mo dahil hinihiling mo sa Diyos na maunawaan mo ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu, humble yan. Magpuput in practice mo ito. At gagamitin mo ito, una sa sarili mo, kasi ikaw yung magiging modelo eh. Pangalawa, sa kapwa, kasi yun naman talaga ang purpose doon, ang ipakilala si Kristo sa kapwa. Yung Bible kasi si Kristo yan eh. Kapag kayang binasa mo, si Kristo yung inaaral mo. At kapag lagi mo inaaral si Kristo, nahawa ka ng kabutihan ni Kristo. Kaya kung ikaw nagbabasa ng Bible, gamit mo lang yung sarili mo, hindi gamit yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na-adapt mo lang yun yung sarili mo, karunungan. Kaya anong nangyayari sa'yo, nagiging ma-pride ka kasi tumatalino ka. Nagiging matalino ka pag nagbabasa ng karunungan ko eh. Ito nga yung hiniling ni Solomon eh, karunungan eh. Karunungan niya, pag nagbasa ka ng Bible, marami kang matututunan. Kasi even mga batas ng tao nandito. Kaya kalibin mo kapag ka perfect mo siya, yung talagang nagbabasa ka lagi-lagi, tapos pala-aral ka, halos kalibin mo, kahit hindi ka nakapag-aral, kalibin mo mga abogasiya sa totoo lang, mga matataas ang pinag-aralan. Pag nagsalita ka, talagang kalibin mo sila, pagka talagang nagbabasa ka nito. Ayun, kaya lang, pag hindi, wala ang banal na Espiritu sa pride, eh gagawin mo siyang paligsahan. Kaya napakahalaga. Ang tamang pagbabasa ng Bible, sinasalig sa Diyos, inubukas yung puso at isip sa Diyos at hinihiling na mas higit na maunawaan yung pag-ibig ni Kristo sa buhay. Kasi
ang pag-ibig ang talagang nilalaman nito. Pag-ibig ng Diyos sa atin, si Kristo, na namatay sa krus at muling nabuhay. Kung hindi yun yung malalaman mo, pag-ibig mo sa sarili mo mangyayari sa iyo, ikaw ang dadakilain mo sa sarili mo. Yun yun. Kaya dapat, pag nagbasa tayo ng Bible, mag-pray tayo. Sama. Sa pangalan ni Jesus, ipadala yung banal na Espiritu para buksan yung isip at puso natin at samahan tayo mas maintindihan. Papakilala niya kasi si Kristo sa iyo na maging kagaya kanya. Yan. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na dating pagkatao sa halip na palitan ng bago. Pag lagi mo itong binabasa, gamit yung pagmamahal mo sa Diyos, gamit yung banal na Espiritu, yung salita ni Kristo pumapa sa iyong puso at ikaw ay nagiging templo ni Kristo. Yun yung iglesia na tinatawag. Yun yung nabubuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Pero pag hindi, nabasa ka lang ng basa, at gusto mo lang magbasa, wala lang, gusto lang. Hindi ka nagpe-pray, o kaya nagpe-pray ka man, hindi naman bukal sa loob mo, dahil lang may mga ibang bagay ka lang na gusto. Wala talagang kapangyarihan sa ito. Hindi mo magagawa yung mga bagay na binabasa mo din. Kaya dapat maging tapat ka sa pagbabasa mo at dapat willing ka talagang makilala si Kristo. Kaya nga, Roma 3:11, balikan natin, Roma 3:11, walang nakauunawa, walang naghahanap sa Diyos. Kasi ginagawa mo yung lahat, sarili mo lang. Hindi talaga yung Diyos. Kaya pag nagbasa ka niyan, willing kang hanapin talaga ang Diyos. At kapag nakita ng Diyos na willing ka talaga, kasi ang Diyos nakita yung puso mo Pag nakita niyo talaga sa puso mo na totoo talaga yung ginagawa mo, hindi ka kasi mapagtao sa Diyos Talagang magpapakilala sa iyo sa pamamagitan ng Kristo. At pag napakilala na sa iyo si Kristo, yun na, magiging ikaw na siya. Pero huwag mo akinin ikaw si Kristo. Kung hindi, yung mga bagay na ginagawa mo ay naaayon sa kalooban niya. Yun yung sinasabi sa Tiago. Nakikita mo na yung sarili mo kasi si Kristo na yon, hindi na ikaw. Yung po yun. Pero pa ba? Kaya pag nagbabasa tayo, ang susi mag-pray. Bukas ang puso, dapat totoo na talagang gusto mo makilala ang Diyos. Kaya Roma 3:11, walang nakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Kaya dapat unawain mo ang salita ng Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Yan. Huwag kang lilihis. 12, lahat ay lumihis sa landas at nagpaksama. Walang gumagawa ng bubuti, wala kahit isa. Ibahin mo yung sarili mo. Dapat yung purpose mo para sa kabutihan sa pagmamahal ng Diyos at ni Kristo. Yun lang yun. Yan. Kaya pag nagbasa tayo, pray. Hindi, babasa ako ng Bible kasi utos ni Pastor Tama? Nabasa ako ng Bible para alam ko yung mga pag tinanong ako, alam ko yung sasagot ko. Yung konsepto mo. Babasa ako ng Bible kasi godly training daw yun. Di ba? Babasa ako ng Bible kasi para pagka nakita nila ako, mabait ako, di ba? Bisang ganun Hindi lang pagbasa, pumunta ako sa church. Paglinggo kasi para makita nila, linggo-linggo nagsisimba ako. Di ba? Hindi totoo yung pagsamba mo, yung paglilingkod mo, pagbabasa mo. Kaya lahat ng bagay na yun dapat dedicated ka talaga tunay na nararamdaman mo sa Diyos. Yun lang susunod. Para magawa mo yung mga bagay na binabasa mo. Yun po yung susi key. At kung hindi yun ang dahilan mo sa buhay mo, walang kapangyarihan ang salita ng Diyos na babasa mo kasi ikaw ang magiging makapangyarihan. Yung pride na nasa sa iyo. Yun lang po yun. Amen? Yan. Meron pa ba? Anong? Talo. Meron? Wala na. Wala nang tanong. Okay na? Bakit hindi matuwid si Job? Nilangkin niya yung pagiging matuwid niya? Maging siya ba? Galing ka na Ebat Adan. Kaya hindi kumibuhin kasi sa tagpo doon. Basahin niyo yung panimula. Inaangkin ni Job yung pagiging matuwid, di ba? Kaya hindi sumagot ang Diyos. Hindi siya sinagot. Namusap sa pamagitan ng bagyo kasi lahat tayo talaga ay nagkasala. Kasi galing tayo lahat kala Ebat Adan. Pero, ang may karapatan lang, hindi tayo pwede magsabi matuwid tayo, ibig sabihin lang sa mas mababaw. Kundi ang Diyos ang pwede lang magsabi kung matuwid ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo yun. Pero dapat, alam mo yun, kasi alam mo kung nananampalataya ka, pero no comment ka dun. Ang Diyos, pag sinanong ka, matuwid ka ba? Oo. Pwede mo sabihin, oo, bakit? Sabi ng Diyos Basahin natin sa Bible.
pinapawalang sala, ginagawa tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sinishare ko sa iyo para maging matuwid ka rin sa mata ng Diyos. Amen? Kasi pag tinanong, bakit? Matuwid ka ba? Sabihin mo makasalanan ako, halimbawa may ganung bagay. Mag-iisip ka no, magtataranta ka. Kung ano. Diba? Oo, sabi ba? Oo, purihin ng Diyos. Ganun agad. Pero galit na. Oo, purihin ng Diyos. Sige, basahin natin para maniwala ka sa Bible. Alam mo ba na ang mga matutuwid ay base sa pananampalataya? Kaya nga kita sinishare kasi may pananampalataya ako. Makita ko sa paningin ng Diyos. Kaya nga gusto din kitang gawin matuwid sa paningin niya. Doon. Okay, kasi baka mamaya talangin kayo. Pagkabat na sabi rito, walang matuwid, wala kahit isa, hindi ka lang matuwid. Ikaw ay matuwid dahil ginawa kang matuwid ng Diyos. Pero hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sinabi mong matuwid, kundi sinabi ng Diyos na alam mo sa buhay mo, na nababasa mo sa Bible. Amen? Yun po yun. Kapakan natin ng Diyos. Yan, salamat. Bigyan niya tayo ng assurance of salvation. Kaya walang makikipaghuli sa atin sa Diyos. Kahit kamatayan, lahat wala. Kaya yun panghawakan natin. Pero huwag natin gawing access yun para magkasala naman tayo. Kasi nawawala din yun. Nabubura rin yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Sa panahon ni Moses, sinabi na ng Diyos yan, ang mga nagkasala lang ang buburahin ko sa aklat ng buhay. Kaya yung pangalan natin, ingatan natin yan sa aklat ng buhay. Alagaan yung ating pananampalataya na huwag matukso ng mundong ito. Amen? Tandaan natin, nawawala yung kaligtasan natin kagaya ni Saul. Nawala yung Holy Spirit, yung tatak ng kaligtasan. Nawala sa kanyang puso. Bakit? Nagdesisyon siya sa sarili niya, nagkasala siya. Kaya nga Holy Spirit, banal. Kaya dapat yung puso natin malinis para tirhan ng Holy Spirit. Pag marumi yan, hindi yan titira dyan, aalis yan. Kaya nga sabi, di ba, kapag nakita ng masamang espiritu, yung puso mo, na wala yung Holy Spirit, wala, malinis yun. Nakita niya, walang laman, wala yung Holy Spirit. Titira niya yan, at okay dito, magtatawag pa ako ng mga kapatid ko dyan, ng isang pamilya ko dyan. Kaya dati, ikaw ay, nangungupit. Ngayon, ikaw ay, nanggugulang na. Yan. Dati, ikaw ay nanggugulang lang. Ngayon, talagang suwail ka na. Ganun yan, iba-ibang espiritu na yung magiging sa'yo na masasama. Ganun po yun. Kaya napakahalaga. Yung puso natin, lagi natin kagaya ng tagpo sa Genesis 4:7, paglabanan natin. Yung pakinggan natin, yung tinig ng banal na espiritong naririnig natin na nagsasabing masama yan. Huwag mong gawin yan. Alam natin tama't mali kasi nakakain sila Eva at Adan ng bunga ng punong kahoy na bibigay sa kalaban ng mabuti o masama. Kailangan lang natin mapaglabanan ito. Gamitin yung free will sa tama. Amen? Yan. Kapag natin ng Diyos. Salamat ka doon. Tayo manalangin. Lord, salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita. Purihin ka. Patuloy kami dumadalangin para sa susunod naming gawain. Samahan mo kami na mapagtagumpayan namin ang mga gawa ng kaaway sa aming buhay habang kami, Panginoon, ay nasa kongresyon na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lang at wala ng iba. Kaya, Lord, pamanahan mo kami at nawa, kasiyahan mo kami na laging magawa namin ang iyong kalooban sa buhay namin. Pinupuri ka namin, nasa salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.